Hello mga beshi! Alam niyo na ba yung bagong law sa marriage na nag-effective nung May 10, 2025? So, itong new law is hindi na kailangang umuwi ng couple sa kung saan located yung huko ng lalaki. So, kahit saan na dito sa China, pwede na silang magpakasal. Kasi kami nung nagpakasal kami, hindi kami tinanggap dito sa Tianzhou kahit nandito kami kasi nandito yung work. So, kailangan pa namin umuwi ng Putian para dun magpa-register ng aming kasal. Ngayon, inalis na nila yung restrictions sa huko. So, pwede na kayong magpakasal anywhere in China. Kasi napansin nila na yearly nagkakaroon ng 8% decrease sa marriage registration. So, para maiwasan yung patuloy na pag-decrease ng marriage registration, kaya in-implement nila tong bagong law na to. Tsaka kasi ngayon, syempre yung mga tao, nag-move na sila. Marami na sa kanila from countryside gusto nang mag-move sa city para magtrabaho. Tapos yung iba galing pa sa malalayong lugar, halimbawa sa Sichuan pa galing yung lalaki, tapos pumunta siya ng Guangzhou para magtrabaho, ganyan, 'di ba? Tapos what if dun siya nakakilala ng mapapangasawa niya? Kailangan pa niyang umuwi sa Sichuan, 'di ba? Ang layo. So ngayon, hindi na ganoon. Pwedeng-pwede na. Pero i-check nyo muna sa inyong marriage registry ng lugar kung saan kayo magpapakasal, kung ano yung mga documents na kailangan, at kung kailangan bang magpa-appointment. Kasi alam ko parang kailangan nyo nang magpa-appointment. So, ganun na din sa divorce. Hindi nyo na kailangang pumunta kung saan yung lugar ng lalaki or lugar ng babae. Kahit saan dito sa China, pwede na kayong mag-file ng divorce. Pati yung mga pag-notary at pag-apostil ng mga documents. Kasi kami nun, di ba, yung divorce booklet ng asawa ko tsaka divorce agreement nila. Dahil dun sila kailangan mag-divorce sa kasi yung babae nag-file ng divorce, so dun sila nag-divorce sa city ng ex-wife niya. Dun pa kami pumunta para magpa-notarize at magpa-apostil. Ngayon hindi na, kahit saan pwede na nilang tanggapin yung mga documents. So, yun lang.